Mapagpalang araw po ng linggo mga kapatid dyan po sa Majuro Christian Church. Kamusta po kayong lahat dyan? Siguro po tayo muna po yung manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po sa umaga na ito na muling pinagsama-sama po ninyo kami upang sumamba at kami po ay umawit ng mga papuri at pasalamatan ng aming Panginoon sa lahat po ng kanyang kabutihan sa aming mga buhay. Pangunahan niyo po kami sa aming pong pagsamba at sa pag-aaral po ng inyong mga salita. Ang Santong Espiritu mo na siyang nananahan sa aming mga puso, ang siyang patuloy na gagabay at magtuturo sa amin ng inyong mga salita. Pangunahan niyo po kami at gabayan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa marahil po ay gusto ko munang i-welcome ang mga baguhan po natin dyan. Sana po nandyan sila ngayon, ano? At kami po nananabik na makipag-fellowship po sa inyo dyan sa Majuro Christian Church. At natutuwa po ako sapagkat meron po tayong mga bago na nakakasama po natin. Unang-una yung brother po ni Leia na si Toots. Welcome po kayo. Again po si Richie at si Bong, then si Diet. Parang si Diet, kilala ko ito, no? Ewan ko kung natatandaan ako ni Diet, pero welcome po kayo. Ganyan po ang nag-iisang babae natin, si Jonah. Welcome ka rin po sa Majuro Christian Church. Welcome po kayo ng mga bago naming kaibigan at kasama po sa araw po ng linggo para po sa ating pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. So, bigyan ko lamang po kayo ng konting pagbabahagi po tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo para sa aming mga bagong kasama at kaibigan. Tandaan po ninyo, ang Majuro Christian Church po ay hindi isang grupo ng relihiyon na masasabi natin na nararapat nating sapian, no? Hindi po ito isang grupo na itinatag upang maging miyembro tayo at upang tayo ay pumunta ng langit, no? Ang Majuro Christian Church po ay isang iglesia lokal ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po ay ang ulo nito ay ang ating Panginoon Jesucristo at ang kanyang mga iglesia lokal ang siyang katawan na sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo at nanahan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay na siyang nagbahagi po sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang Panginoon Jesucristo po ang ating pong sinasampalatayanan sapagkat siya ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi nakakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. At itinuturo po ng salita ng Diyos na tayo pong lahat ay makasalanan, no? At naging kapos sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ako, ikaw, tayong lahat ay mga nagkasala sa Diyos at hindi natin maaabot ang kanyang kabanalan. Tayo'y kapos, tayo ay mapapahamak pagdating ng panahon kapag hindi natin siya nakilala. Siya ang daan at katotohanan na dapat nating sampalatayanan at maliwanag po yan na sana po ay maging malinaw sa atin ang gaya rin ng sinabi ni Apostol Juan sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Mahal na mahal ng Panginoon tayong lahat, no? Ayaw ng Panginoon na tayo po ay mapahamak, kaya po ipinakita at pinadama niya ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan po ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Isinugo siya ng ating Ama para maglingkod, ipakita, ipadama ang pagmamahal ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, siya ay namatay sa krus at upang bayaran ang lahat ng ating pagkakasala. At nung siya'y mamatay, siya'y inilibing at pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Perpekto po ang pagbabayad ng Diyos sa ating mga sala. At ang sabi po ng talata, kung sino man sa kanya isasampalataya ay hindi mapapahamak. No? Maliwanag po ang kapahamakan ng taong makasalanan ay sa lugar po na ayaw nating puntahan, walang iba kundi ang impyerno.
Pero dahil namatay si Kristo, binayaran niya ang ating sala, nais niya na hindi tayo mapahamak. Kung ang sino man ang sa kanya isasampalataya ay huwag mapahamak, kundi po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po ito'y pakikipagrelasyon po natin sa Panginoon Kristo. Hindi po ito pakikipagrelihiyon. No? Magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Kung naiintindihan po natin sa tulong ng Banal na Espiritu na pinaunawa sa atin na tayo isang taong makasalanan na walang magagawa at iligtas ang ating sarili, lumapit po tayo sa ating Panginoon Kristo. Sampalatayanan po natin siya. Lumapit tayo na may buong pusong may pagsisisi sa ating mga sala. At sabihin natin sa Kanya na siya ang ating kailangan. Siya ang kailangan na maging tagapagligtas natin. At tanggapin siya bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. At maliwanag ang sinabi ng salita ng Panginoon. Binayaran niya ang ating sala. No? At ang pangako niya mula sa Juan 1:12, naiiwan ko po sa inyo mga bago nating kaibigan, sa Juan 1:12, na sa mga magtitiwala o sasampalataya sa ating Panginoon Kristo ay ito po ang napakagandang pangako na ibinibigay po niya sa mga magtitiwala sa ating Panginoon. Juan 1:12, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Juan 1:12 ay subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. No? Kung tayo sasampalataya sa Kanya, bibigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. So, kung ito po'y maliwanag para sa atin, ano pa ang ating hinihintay? Lumapit tayo sa Kanya, magtiwala na may pusong nagsisisi bilang isang taong makasalanan, at siya'y tanggapin natin bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. At siya ang nangangako na bibigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang langit, no, na kanyang tahanan ay magiging tahanan din po natin pagdating ng panahon. So, yan po ang Majuro Christian Church. No? Hindi po isang grupo ng relihiyon na ito po ay magpapakilala tungkol sa ating Panginoon Kristo na kailangan natin siya bilang Panginoon, sarili nating tagapagligtas, at magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. No? At sa ating pagsampalataya ay maranasan natin ang pagbabagong ibibigay ng Diyos sa atin. Nalalakad tayo at susunod tayo sa ating Panginoon Kristo ayon sa Kanyang kalooban. Kaya welcome po kayo, ang mga kaibigan po natin at ang mga kapatid natin na mula pa sa mga bakasyon ay nakasama na natin. Salamat sa Panginoon at muli po ay nagkasama-sama tayo para po sa pagsamba at pag-aaral po ng salita ng Diyos. Okay, last Sunday po ay binuksan natin ang pag-aaral natin ng tungkol sa pagtatagumpay sa tukso. Kung natatandaan po natin yan. At pinag-aralan natin na ang salitang tukso o temptation mula sa salita ng Panginoon, mula sa orihinal na salita niya noon na peirasmos, ay merong pong pagkakahulugan ng tungkol sa pagsubok o trials, testing. Depende po sa konteksto na ating pong binabasa at pinag-aaralan. At kahit po sa orihinal na Hebreo, no, na ang salitang nasa o pituwi ay nangangahulugan din ng try or test. Ito po ay ang pag-test ng faith o pag-test ng ating mga karakter. Kaya depende po sa konteksto na ating pong binabasa at pinag-aaralan sa pagkakahulugan po tungkol sa temptation na ito. No? Nung nakaraan, nakita natin na ang pagkakahulugan nito ay pagsubok dahil nga sa trials o tests. Gaya ng naranasan po sa Genesis 22:1 ni Abraham na siya ay sinubok ng ating Panginoon. Kaya po ang mga anak ng Diyos, ang mga sumasampalataya sa Kanya ay hindi po mawawala na tayo ay subukin, no, at maranasan natin ang iba't ibang pagsubok sa buhay. At may pagkakahulugan din po ito ng tungkol sa paghamon o pagbubunsod sa Diyos ng tao, na nakita natin sa Exodus 17 verse 7 na parang tinutokso natin siya, no, ang mga Israelita
Laging reklamo ng reklamo. Akala ko ba ang Diyos ay sumasa atin? Bakit wala tayong mainom? Wala tayong makain? Ba't tayo nandito sa ilang? No? So, parang hinahamon o binubunsod natin ng Diyos na parang tayo ang tumutukso para sa Kanya. And then, ito po ay may pagkakahulugan din ng enticement o ang pagkaakit, no, na naranasan minsan natin ng mga mananampalataya sa Panginoon. Ang pagkarahuyo o gumawa ng masama sa pinangin ng Diyos, no, sa pag-akit na nangyayari na naranasan natin mga sumasampalataya sa Panginoon. At ito'y karaniwan sa ating mga kaisipan, no? Karaniwan na naranasan natin na tayo po ay akitin. Kaya iyan po yung tatlong makikita natin na may pagkakahulugan sa salita pong temptation na depende po sa konteksto na ating pong binabasa at itinuturo po ng salita ng Diyos. Okay? Kaya ito po yung paksa natin ang tungkol sa pagtatagumpay o overcoming temptation sa ating mga buhay. Hindi po mawawala ito, laging nandyan po siya. Hindi po natin maaari sabihin, tukso, layuan mo ako. Hindi po lagi po siyang nandiyan, no? Hindi po maaaring ang tukso o ang pagsupok o ang pag-akit ay kusang lalayo sa atin. Bilang isang mananampalataya, laging nandyan siya, no? Laging nandyan siya. Kaya dapat ikaw ang lalayo, hindi ang tukso na ito, dahil laging nandyan siya. Ngayon, may tatlo pong pinagmumulan ang nararanasan nating mga pang-akit, no, na minsan naaakit tayo. Ang pagtukso sa tao ay may tatlong pinagmumulan po ito, at nakatutulong po na hindi tayo maguluhan at matiyak natin kung saan tayo mahina sa mga bagay na ito. So tingnan natin yung tatlong pinagmumulan po ng pang-aakit na naranasan po natin bilang tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Sino ba ang mga gumagawa nito? Number 1 po na makikita natin na malinaw sa Mateo 4:3, ayon po sa salita ng Panginoon. Kilalang kilala po natin siya, no? Na number 1 na umaakit sa atin, no? Sa Mateo 4 talatang 3, unang aklat po ng Bagong Tipan. Mateo 3 talatang Mateo 4 talatang 3. Ito ang sabi, dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay, ang mga batong ito. Ito yung kung paano po naranasan ng ating Panginoong Kristo na siya po itinukso ng dyablo sa ilang, no? Kaya ang pang-aakit, una makikita natin ito ay nanggagaling po kay Satanas o siyang dyablo, no? Na ang dyablo ito siya isang ahente po ng personal na masigasig na kumikilos upang maakit at matukso ang tao palayo sa Diyos. Yan ang ginagawa ng dyablo. Tutuksuin tayo, mapalapit dito, and then lalayo tayo sa Diyos. Yan ang layunin ng dyablo sa kanyang pang-aakit sa atin. Kaya tinawag siyang manunukso, no? At ang salitang dyablo ay nangangahulugan ng mapagpanirang puri, para bang destroyer, no? Maninira. Sinisiraan niya ang tao sa Diyos. Yan ang ginagawang pang-aakit ni Satanas, ng dyablo sa atin, mapalayo sa Diyos, siraan tayo sa Diyos, no? At kahit ang Diyos siraan sa tao. Yan ang ginagawa po ni Satanas, no? At alam natin na itong Satanas na ito ay nangangahulugan ng kaaway o katunggali, pagkat siya kaaway ng Diyos at ng tao, no? Basahin nga natin ang 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8. Kaya ang dyablo laging nang-aakit yan. 1 Peter 5:8. Kaya ito ang sabi ni Apostol Pedro, 1 Peter kabanatang 5 sa talatang 8, ay itong sabi, maging handa kayo at magbantay, ang dyablo ang kaaway ninyo
ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Grabe, no? Parang leyong umuungal. Naghahanap daw siya kung sino kanyang mabibiktima. No? Kaya ingat po tayo mga kapatid, no? Siguro tinitingnan niya kung sino yung yung pabanjing-banjing diyan na isang mananampalataya sa Panginoon, yung masyadong tiwala sa sarili, no? May mga bagay na hindi ako matutukso, ako po, ang dyablo napakagaling po sa pang-aakit niya. At sa sandaling maispatan ka niyan, ay gagawin niya, no? Ang lahat para tayo ay maakit at bumagsak sa tukso na gagawin ng diablong ito. Kaya ingat po tayo, no? Umaaligid-aligid po siya. Kaya wag po kayong parang pabanjing-banjing na isang Kristiyano o mananampalataya sa Panginoon sa time na makitaan ka ng diablo, no? Na talaga nagtitiwala sa sarili mo at wala kang pag-iingat, diyan ka tatimingan ng diablo. No? Ikalawa, makikita natin hindi lamang po ang diablo, no, na mapapansin natin ay kahit po ang tinatawag na sanlibutan. Ang sanlibutan ito, no, na may nakakahalinang mga pagpapahalaga, no, mga asal, mga impluwensya na nagpapalayo sa Diyos, na mga di maingat, no, na papunta sa silo niya. Ang kahulugan ng sanlibutan ito sa kaisipang ito ay hindi tungkol sa ating planeta na tinatapakan natin, no? Hindi ito yung sinasabing sanlibutan, itong planeta na tinatapakan natin dito. Ang leader ng prinsipe ng kamunduhan ay ang mga makasanlibutan ay si Satanas. John 12:31. No, siya pong pinaka-prinsipe, no, ng sanlibutan ito. At ang sanlibutan ay ay nasa kapangyarihan ng masama. 1 John 5:19. Kaya ingat po tayo, no? 1 John 5:19. Nakahilig po ito sa kapangyarihan ng masama ang mundong ito. Sa 1 John 5:19, no? Kaya ingat po tayo, yung mga tinatawag na makasanlibutan ay ganyan po nangyayari. Nakahilig po sa kasamaan ang sanlibutan ito. 1 John 5:9, 1 John 5:19. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. 1 John 5:19. Alam nating tayo'y sa Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. So, ingat po tayo, no? Sa sanlibutan ito. Ang sanlibutan, ang kaisipang ito ay hindi tungkol sa ating planeta, kundi ang mga tao rito, hindi rin yun, kundi ang leader ng prinsipe ng kamunduhan o mga makasanlibutan ay si Satanas. Ang sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng masama at alaga ni Satanas na parang sanggol sa kamay ng ina. Ang pagiging kaibigan ng sanlibutan ay pagiging kaaway ng Diyos, no? Kaya ang mananampalataya ay sinabing nasa sanlibutan dahil dito sila nakatira. Ngunit hindi tayo makasanlibutan o sumasang-ayon dito. Dito man tayo nakatira, no, sa sanlibutan ito, pero hindi tayo dapat maging makasanlibutan, no? Mapagtagumpay na mga ipinanganak na muli, no, na sana tayo sa sanlibutan ito. 1 John 5:4. Nandito man tayo sa sanlibutan, pero sana huwag niyong isipin na dito tayo titira magpakilanman at dapat natin gawin ang pagiging isang makasanlibutan. Tandaan natin, pagdating ng panahon, pupunta tayo sa ating Panginoon Jesucristo sa tahanang iginawa niya para sa atin. 1 John 5:4 ang sabi ng salita ng Panginoon. Ito ang sabi ng 1 John 5:4, sapagkat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at ang nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Mula nung sumampalataya tayo sa Panginoon, doon nagsimula ang pagtatagumpay natin sa sanlibutan ito, no? Kaya yung mga hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoon, hanggang sa ngayon sila po ay talunan at nasa ilalim po ng prinsipe ng sanlibutan ito. Kaya kung tayo sumampalataya na sa Panginoon, tayo yung mga victorious,
mga overcomer na sinasabi po ni Apostol Juan na nagtagumpay simula nung tayo sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya kung hindi pa tayo sumasampalataya, sa ngayon ay nasa ilalim pa rin tayo ng kapangyarihan ng sanlibutan ito, sa prinsipe, walang iba kundi si Satanas. At ito ang ikalawang ginagamit upang akitin tayo papalayo sa Diyos. Malubog tayo sa sarili nating mga pagkakasala o mga pangsarili nating mga hinahangal. Yan po ang layunin ng pang-aakit na ito. Ikatlo ay ang tinatawag na laman o yung flesh. Ang ikatlong ito ay may tatlong ibig sabihin po sa Biblia. Ito'y tumutukoy ito sa sangkatauhan, no, mga tao dito sa mundong ito. Ang sabi rito sa Gawa 2:17, no, yung laman, sangkatauhan. And then sa John 3:6, ang ipinanganak nga sa laman sa laman nga, at ang pinanganak sa espiritu sa espiritu nga. Ito yung may kinalaman po sa katawan ng tao. Maaaring sabihin natin itong laman na ito, no? Ito yung katawan ng tao. At hindi lamang po yun, kundi ang kahulugan nito ay ang masasamang pita ng laman, yung hilig ng laman ng katawan na lumalabis sa itinakda ng Diyos, no? Yung mga hilig, yung kasiyahan ng gusto ng ating mga laman. Galatia 5:16. Ano ang sabi ng Galatia 5:16? Galatia 5:16. Ito pa ang ibig sabihin, no, ng laman, yung hilig. Galatia 5:16. Ang sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Yan yung nabubuhay sa atin, ang Espiritu ng Diyos na tayo sumampalataya sa Panginoon, at nandiyan din yung laman, yung pagnanasa, no? Anong mga pagnanasang itong makikita natin dito sa sinasabi ng salita ng Panginoon? 5:21 ng Galatia, ito ang sabi. Talatang 21 ng Galatia 5, ito ang sabi rito, pagkainggit, itong pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan, no, na ang gumagawa ng mga ito ay hindi nagkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kung titingnan natin sa verse 19, no, hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalasuan, sa verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway, o pagseselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayo binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi nagkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Grabe po, no? Galatia 5:19 hanggang 21. Yun po yung gawa, yung pagnanasa ng ating laman, no? Talagang matinding pagkakasala. At ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng gumagawa nito at mga nagtataglay nito ay nagpapatunay na hindi sila nagkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito po ay mga ibig sabihin po ay larawan ng isang taong walang pagkakilala sa Diyos at walang pananampalataya sa Kanya, kundi ang gumagawa sa kanyang buhay ay yung mga pagnanasa ng kanyang laman sa kanyang sarili, no? At alam mo na, ito ay pagpapakita na tayo ay hindi nagtataglay ng kaharian ng Diyos. So ito po yung tatlong kaparaanan na pang-aakit na ginagawa sa atin, sa tukso na mararanasan natin sa ating buhay. Kung titingnan natin, talagang parang talunan na tayo. Hindi natin mapagtatagumpayan ang mga bagay na ito. At napakahirap. Pero tingnan nyo sa Galatia 5:24. Ito ang sabi ni Pablo. Galatia 5:24
Ang sabi niya rito ay, at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Yung mga sumampalataya sa Panginoon, malinaw dito sa sinabi ni Pablo, nung ating Panginoon Kristo ay napako sa krus at nung tayo magtiwala sa kanyang ginawa, sabi rito, kasamang ipinako sa krus yung ating laman. Mga nakita nating gawa dito na masama, yung mga pagnanasa na mga hindi maganda sa ating buhay. Nung tayo lumapit sa Kanya at sumampalataya sa Panginoon, ang sabi ni Apostol Pablo dito na malinaw sa Galatia 5:24, no? At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa, no, kay Kristo, in Christ, yung mga sumampalataya sa Kanya, na ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito kasama doon na kinamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung titingnan natin ito sa mga kaparaan ng ginagawa sa pang-aakit na nararanasan natin mga sumampalataya sa Panginoon, kung titingnan natin, napakahirap, di ba? Diablo, ang sistema ng mundong ito, no? Ito yung pagnanasang sabihin natin yung lust of the flesh, lust of the eye, pride of life, no? Napakahirap sa kaparaan ng ginagawa po ng mga pang-aakit o tuksong ito para tayo mapalayo sa Diyos at para tayo ay malugmok sa pagkakasala. Makikita natin na talagang wala po tayong pag-asa. Pero salamat nung tayo sumampalataya sa Panginoon, ito palang laman na ito ay kasamang napako sa krus ng lahat ng nakipag-isa sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya ito isang magandang tanda ng pagtatagumpay na naranasan natin sa Panginoon. Bagamat sa susunod nating pag-aaral ay makikita natin na talagang tayo mga sumampalataya sa Kanya ay may pag-asa sa pagtatagumpay na ito. At nung tayo lumapit sa Panginoon at sumampalataya sa Kanya, doon pa lang ay talagang nagtagumpay na tayo. Pero mas lalo pa nating mauunawaan ang katunayan at kasiguruhan sa mga tukso at pamaraang pang-aakit na naranasan natin sa buhay bilang isang Kristiyano. Tandaan natin, tiyak ang pagtatagumpay na meron tayo sa ating Panginoon Kristo. Bakit kanyo? Una pa man, nung siya pinako sa krus, kasama na ipinako yung ating mga sarili doon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, di ba? Sa Galatia 2:20. Ito rin 'yon sa aklat na ito. No? Na sinabi ni Pablo. No? Galatia, atras lang tayo, sa Galatia pa rin ito. Na sinabi na napako na, pero sabi rito, bago pa masabihin ni Pablo 'yon, ito ang sabi niya sa Galatia 2:20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Grabe, no? Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na, yung aking sinampalatayan ang nabubuhay sa akin. Yung akin to, sarili ko, hindi na sa akin ito. Sa aking Panginoong Jesucristo na ito. Kaya dito makikita natin na talagang may tiyak na pagtatagumpay tayo sa tuksong nararanasan natin. O sa iba't ibang mga pagsubok na nararanasan natin sa ating pananampalataya. Mayroong tiyak na pagtatagumpay. Next Sunday, titingnan natin na mas lalo nating palawakin ang katunayan na tayo ay may pagtatagumpay sa ating Panginoon Kristo sa iba't ibang uri ng mga tukso, pagsubok na naranasan natin bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. No? Laging nabubuhay tayo na may pag-asa sa Kanya. Tandaan po natin, no? Mga kaibigan ko, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang Panginoon ay lagi nagbibigay sa atin ng pag-asa. Okay? Kung bakit tayo nabubuhay ngayon, kung bakit tayo narito sa mundong ito, kung bakit tayo kung bakit
kung bakit nakilala natin ang Majuro Christian Church. May mga kaibigan na nagdala sa atin dito, at ito ang nagiging dahilan upang mapakinggan natin ang salita ng Panginoon. May kadahilanan ng Diyos, no? Ang kadahilanan ito ay maunawaan natin ang dakilang pagtatagumpay na ginawa ni Kristo na maaari din natin, no, na makamtan ang pagtatagumpay na ito alang-alang sa pananampalataya sa Kanya, hindi sa ating mga sarili, hindi sa ano paman, kundi mula sa salita ng Panginoon. Kung ito'y ating pagbubulayan at maunawaan natin, tiyak ang pagtatagumpay natin sa iba't ibang uri ng tukso, sa iba't ibang uri ng pagsubok na mararanasan natin. Susubukan tayo ng Diyos sa ating pananampalataya, sa ating mga karakter, sa ating buhay bilang isang Kristiyano. At habang unti-unti natin siyang nakikilala, ay palalaguin niya ang ating pananampalataya, no? Babaguhin niya tayo unti-unti na masunod natin ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Maraming salamat mga kapatid sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa mga mensahe ng Panginoon na aking pong ibinibigay po para sa inyo. At nawa po ito'y makatulong na tayo ay mas lalo pang lumago sa ating pananampalataya sa Kanya. Tandaan po natin, no, may tagumpay po tayo sa iba't ibang tukso at pagsubok na naranasan natin sa ating mga buhay. Huwag po nating isipin nung tayo po naging Kristiyano at nakilala natin ang Panginoon, wala na tayong mga pagsubok o tukso. Hindi po, mas lalo pong dadami pa. Dahil kailangan natin ito upang mas lalo tayong lumago sa ating pananampalataya, at ang pag-asang meron tayo sa Kanya ay mas lalo nating maranasan ang sarap at ang tamis ng pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panalangin sa amin ni Lisel. Kinagagalo ko pong ibalita sa inyo, kami po ay nagsimula na sa pagtatrabaho, bagamat unang linggong pagtatrabaho po namin ito, medyo talagang pagod po kami, no? Napapagod sa mga iba't ibang uri ng paglilinis po dito sa 39 na palapag na building po, no, na isang condominium dito po sa Hawaii. Patuloy po ninyo kaming ipanalangin at patuloy po tayong magdalanginan sa Panginoon. Laging tapat po ang Panginoon. Bagamat nakakaranas po tayo ng iba't ibang mga pagsubok, no, na gaya ng ating pinag-aaralan, no, kailangan po natin ang mga pagsubok na ito upang mas lalo tayong lumago sa ating pananampalataya. Pero tandaan po natin, sa bawat pagsubok na ito, may paraan ng Diyos para tayo ay magtagumpay. Hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan. Lagi natin siyang kasama. Pagtiwalaan natin ang Panginoon mula sa umpisa hanggang matapos ang mga pagsubok at mga tuksong naranasan natin bilang isang anak ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan. Ito ay kailangan natin upang mas lalo tayong maging matibay sa ating pagtitiwala sa Kanya. Salamat sa Kanyang mga pangako. Patuloy tayong magbasa ng Biblia, patuloy tayong manalangin o magdalanginan sa Panginoon. Maraming salamat. Tayo po'y magwakas sa panalangin. O Panginoon, salamat po. Pagpalain po ninyo ang mga salita na amin na pag-aralan. Ito'y tumimo sa aming puso't isipan. At ito po'y lagi naming panghawakan ng mga pangako mo. Kami po'y hindi ninyo iiwan sa panahon ng aming mga tukso at mga pagsubok sa aming buhay. Salamat po ng marami. Pagpalain mo mga kapatid sa Panginoon. Gabayan at ingatan ng pagtatrabaho ang mga pamilya po sa iba't ibang mga lugar. Patuloy mong pagpalain ang aming mga kapatid sa Majuro Christian Church. Salamat po ng marami. Purihin ka at pasalamatan ka sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Mag-iingat po kayo at tayo po ipagpalain ng ating Panginoon.